Magandang gabi po. Welcome po sa ating live stream. Samahan niyo po ako. Tayo po muna ay manalangin. Our opening prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aming Ama, salamat po muli. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. At sama-sama kaming magbibigay ng papuri at pagsamba sa iyo. Sama-sama kami, Panginoon, na makikinig sa mga salita mo na magpapalakas sa amin at magdudulot ng pag-asa at patuloy, Ama, na kagalingan at kalusugan sa bawat pisikal naming katawan. At sa oras na ito, aming Ama, nagpapasakop kami sa iyo sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Hayaan mo, Banal na Espiritu, na ikaw ang siyang manguna sa amin. Mula sa umpisa hanggang matapos, ang pangalang Jesus lamang ang aming pararangalan. Muli, Banal na Espiritu, manguna ka. Samahan mo kami. At ang mga bawat awitin, papuri, ay tanging sa inyo lamang po. Tanggapin mo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Samahan niyo po kami. Tayo po ay magpupuri sa ating buhay na Diyos. Forever he is
be exalted, O God. We thank you, Lord God, for this opportunity that you have given us to meditate the cross of Jesus Christ. Kapatid, sa oras na ito, ihanda mo ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang saro, na simbolo ng kanyang dugo. Samahan niyo kami, tayo muling manalangin. Aming Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyo. Punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil kundi mo inialay ang bugtong mong anak. Wala kaming buhay na walang hanggan. Wala kaming kaligtasan. Siya ang biyaya na bumaba mula sa langit. Siya din ang tinapay ng buhay. Siya ang aming kailangan. Siya ang aming kalakasan. Sa oras na ito, sa pagkain namin sa tinapay na ito, tinitingnan namin, Panginoong Yesus, ang lahat ng benepisyo ng ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo. Katawan ng pira-piraso upang kami ngayon ang ipag-isa ay maging ganap, magkaroon ng kagalingan at kalusugan sa aming mga pisikal na katawan. Na bago'y pinagkanulo ang ating Panginoong Yesus, dinampot niya ang tinapay at pinagpira-piraso at binigyan niya sa kanyang mga alagad at ang wika niya, kainin niyo nga ito bilang pag-alala sa akin. Kapatid, sabay-sabay tayong kumain. Jesus. At ang saro na simbolo ng kanyang dugo, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay malinis na sa iyong mga kasalanan. Pinatawad at pinabanal ang kanyang banal na dugo. Salamat po, Panginoong Yesus, sa bawat patak ng dugong lumabas sa iyong katawan. Yun po ang walang sawang naglilinis sa amin sa bawat araw. Dinampot ang ating Panginoong Yesus ang saro, at ang wika niya, ito nga ang nagsisibulo ng bagong tipan. Bagong tipan na kung saan hindi na niya alalahanin pa ang ating mga pagkakasala. Salamat po, aming Panginoong Jesus. Inumin niyo nga ito, wika niya. Sabay-sabay po tayo ngayon bilang pag-alala sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Muli, gandang gabi po sa bawat isa. At natapos na naman po ang isang linggo, napakabilis po ng araw. Talagang binibilisan na rin sa sagrado ng ating buhay na Diyos. At bagamat kabi-kabila ang mga naririnig po natin, mga kaguluhan sa ating paligid, sa mga bawat balita, tatandaan po natin, as long na nagtitiwala tayo sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, at kasakasama natin siya, wala po tayong dapat katakutan. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin kung gaano kahalaga ang maghintay tayo dun sa timing ng Lord sa buhay natin. Naniniwala ako lahat po tayo, ayaw natin na naghihintay kasi gusto ng tao mabilisan. Kaya nga, kahit sa traffic light, di po ba kapag nakaready yan, talagang kung pwede lang, bibilis ang matapos yung bilang at mag-go na. Even sa fast food, kaya may fast food pag ayaw mo na magluto. At even yung mga instant ngayon na mga na mas nagiging mabenta na po sa mga pagkain. So, ang tao ayaw niya talaga naghihintay. Gusto niya kaagad-agad at mabilisan. Pero alam niyo po, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. When it comes to God, kailangan po nating maghintay. So, ang topic po natin ngayon is wait upon God's timing na napakalaga. Pag-aaralan po natin ito kasi naniniwala ako minsan kapag dumarating tayo dun sa punto na naghihintay tayo na pakiramdam mo napakatagal, para makita mo yung result. Marating yung mga punto na nawalan ka talaga ng pag-asa. Tama po ba? Pero napakahalaga talaga ng timing ng Diyos ay hintayin po natin kasi meron talagang when we talk about timing ng Diyos, hindi lang siya good, it is perfect.
para sa bawat isa. And sa gabing ito, pag-uusapan po natin muli ang buhay po ni King David, one of my favorite characters sa Bible. No, si King David sa 1 Samuel 16:1-3. Si King David po, he was just 16 years old. He was anointed as a king. So sa kanyang murang edad, he was anointed as a king. At kung babasahin po natin yung story ni David, ng time na babasahin mo sa 1 Samuel 16, yung story na kung saan inutusan ni Yahweh si Prophet Samuel na magpunta sa Bethlehem, dun nga kay Jesse, na kung saan hahanapin niya ang hari na kung ia-anoint ni Prophet Samuel. So nagpunta po si Prophet Samuel sa Bethlehem, and pinuntahan niya si Jesse at tinanong nga, actually dinala po ni Jesse yung kanyang mga anak isa-isa, at hinahanap po ni Prophet Samuel kung nasaan yung hari na i-anoint niya. At makikita din po dun sa story na yon na nung makita po ni Prophet Samuel yung isa sa mga kapatid ni Joseph, si King Eliab, akala po ni Samuel yun na yun, kasi yun nga, nakita niya may kataasan yung yung kanyang katawan makisig. Pero ang sabi ni Yahweh kay Prophet Samuel, huwag ka kanyang tumingin sa taas niya, sa kakisigan niya. At sabi niya, hindi siya ang hari na hindi ihirangin ng araw po niya. At kung ang tao, sabi niya, ay tumitingin sa panlabas na anyo, ang Diyos daw po ay hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo. At tumitingin ang Diyos sa puso. At nang lumabas na po yung mga anak ni Jesse, lumabas na lahat, wala pa rin yung hari na hinahanap ni Prophet Samuel. So hanggang sa tinanong ni Prophet Samuel kung nandito na ba lahat ng mga anak mo, biglang maalala po ngayon ni Jesse na meron pa siyang anak ng pangalan niya ay David, pero siya ay nasa pastulan. A young boy na kung saan nasa pastulan, parang kung titingnan po natin, parang kinalimutan siya ng kanyang ama. Nilabas niya lahat ng anak niya at hindi makita ni Samuel kung sino doon ang iaano niya sa king. Kung pag-aaralan po natin yung story, parang kinalimutan si David. Kasi nga, kung hindi pa, kung hindi pa na-anoint ang lahat ng mga kapatid niya, hindi pa nalaman ni Prophet Samuel na meron pang David na nagpapastol. At yung story pong ito, kung babasahin nga natin, doon natin makikita yung napakagandang puso ni David na isang lingkod ng Diyos na marunong siyang maghintay dun sa perfect timing ng Lord sa kanya. Imagine niyo po, he was just 16 years old nang siya ay ma-anoint, pero hindi po siya kagad naging king ng Israel. Bumalik po siya sa pagiging pastol. Nagpastol siya at dumating yung point na naging kasamahan sa bahay ni King Saul. At nakasama niya si King Saul at naging siya, isa sa musician ni Saul. Na kapag merong troubled spirit itong si Saul, siya ang tumutugtog para mawala yun. And he also became an armor bearer. So, kung pag-aaralan po natin ang buhay niya, nagsimula talaga siya sa pagiging pastol, and then naging kasamahan lang ni King Saul sa kanyang bahay, and hanggang sa mapansin nga siya ang lumaban kay Goliath. At doon na nagkaroon ng inggit, nagkaroon ng spirit of jealousy itong si King Saul kay David. At dumating yung point na
dumating yung point ng nagkaroon ng spirit of jealousy eating si King Saul. Ito na po, nagsimula ng magtago si David, lumayas, nagpakalayo-layo. So, kung titignan mo natin ang buhay niya, parang siguro kung siya, hindi niya kilala talaga ang Diyos, wala siyang tiwala. Parang, na-anoint ako as a king, but how come ganito yung sitwasyon ng buhay ko? Ngayon, nagtatago ako at nais akong patayin. So, he waited. At yung naging hari po siya, ayon po sa mga Bible scholar, naging na siya, 30 years old. So imagine mo kung naging 16 years old siya nung na-anoint, he waited hanggang maging 30 siya nang maging hari siya ng Israel. So, si David po, isa siya sa example ng marunong po siya talagang maghintay sa Diyos. Yung timing ng Diyos sa buhay niya. At nakita ko po dito, haba pong siya ay naghihintay, tinuruan po siya ng Lord kung paano po magkaroon po siya ng masasabi nating forgiving heart, no? Kasi imagine niyo po, dumating yung point na 2 beses nangyari yon na pwede naman niyang patayin si King Saul. Pwede niyang patayin kasi may time na nandun siya sa, sabi nga ng Biblia, nandun siya sa bunganga ng kuweba nung nakaupo si King Saul habang nahanap na si David. Pwede siyang patayin that time. Pero alam niyo po, hindi po ginawa ni David yon. Ang ginawa nga lang niya, the Bible says, kumuha siya ng piraso ng laylayan ng damit niya. At nang nagising na si King Saul, nakaalis na siya, sumigaw si David. At doon nasabi ni David na nang lumapit sa kanya si King Saul, inamin po ni David na pwede kitang patayin pero hindi ko ginawa. And he even bowed down bilang respeto kay King Saul. So tingnan po natin yung puso niya. Hinahanap siya para patayin ni King Saul. Nagkaroon ng pagkakataon para siya magiganti pero hindi po siya nagiganti. And 2 beses po yun nangyari. 2 beses na nangyari, even yung tahuan po ni David, sabi niya, nung pangalawang beses, baka ito na, sinasabi ng salita niya na ang mga kaaway ay bibigay na sa kamay mo. Still, hindi pa rin po ginawa ni David na magiganti o patayin niya si Haring Saul. So, nakita ko po dito, even doon sa mga worst situation po ng buhay ni David, yung life po niya, binalaw po ng Lord John. Kasi nga, tinuturuan siya kung paano magkaroon ng loving, masabihin natin na loving heart talaga, yung forgiving heart, and respectful na rin. Kasama na rin po doon yung pagiging respectful niya. Kasi sabi nga tinuturing niya pa ring hari. At hindi niya i-allow na mawawala yung respeto niya kay King Saul, bagamat siya nais patayin. So may mga situation po sa buhay natin na inaalaw po ng Lord kasi tinuturuan niya po tayo. Sabi ko nga, napakahalaga sa Diyos. Kasi kung paano po niya sinabi kay David, kay King, Prophet Samuel, na sabi niya, kung ang tao daw ay tumitingin sa panlabas na anyo, siya ay tumitingin siya sa puso. So napakahalaga po sa Diyos yung talagang character ng isang tao. Kaya naniniwala po ako, yung period of years na paghihintay po ni David, no, yun yung panahon din na hinubog ng Diyos ang kanyang puso. Doon sa nais po ng Diyos sa kanya, yung character niya. At alam po natin yung napakahalaga ng character ng isang tao. Sabi ko nga, sa company, di po ba kahit na napakagaling niya, napakatalino, when it comes dun sa character, may character problem siya, malaking problema pa rin po yan. Kaya naniniwala po ako, yung mga panahon na yon, ulitin ko, tinuruan ng Diyos si David kung paano magkaroon siya ng forgiving heart. He suffered, yes, para magkaroon siya ng forgiving heart and loving heart and a respectful heart, no, sa kabila po ng maginagawa sa kanya. And sa atin po minsan nakakalimutan din natin yun, kaya minsan yun nga yung mga pagkakataon na itatanong natin sa Diyos kung ano ba talaga ang kalooban mo, Lord, sa buhay ko. Yun ang minsan nakakalimutan ng tao.
na kapag nagdi-decision tayo, di po ba gusto natin mabilisan, agad-agad? Kasi parang pakiramdam natin pag naghintay tayo, hindi tayo tinutugon ng Diyos. Kaya minsan kapag tayo po ay nagmamadali, and we're not waiting for God's perfect timing, tayo po ay napapahama. Pero tinuturuan po talaga tayo ng Diyos na maghintay. So si David po, ang isang karakter sa Biblia na marunong po siyang maghintay doon sa timing po ng Diyos sa buhay niya. Kaya napakahalaga po na kapag ikaw ay nakakaranas ng yun nga, yung hurting, yung pain, yung suffering, tandaan niyo po, yun yung mga pagkakataon na I do believe nais ng Lord na gawin niya po o i-accomplish niya sa buhay natin yung nais niya. No? Yung nais niya. Kaya kapag dumarating po yung mga ganun, yung mga pain o kaya loss o disappointment, pwede sa sitwasyon nga ng buhay po natin, sa circumstances ng buhay natin, tandaan po natin yung plano ng Diyos sa atin is talagang mas best. No, yung timing ng Lord sa atin is best. Hindi lang po siya good. It is best and it is perfect. So, waiting upon the Lord, alam ko po, hindi ganun kadali, pero tandaan po natin, ulitin ko, habang po tayo ay naghihintay, doesn't mean na naghihintay ka na lang ng walang ginagawa. Of course, magiging productive tayo. Yung susunod talaga tayo sa pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. At naniniwala po ako na totoo na obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod po natin sa Diyos kung anong po nais niyang gawin sa atin, no, sa araw-araw ng ating mga buhay. So, timing with God is very important. Kasi nga po, siya talaga nakakaalam, nakakakilala sa atin. He knows, yun nga, everything about us. Alam po niya yung mga bagay na mga nais natin, na mga pangarap natin. Kahit hindi nga po natin sabihin pa yung mga laman ng puso't isip natin, alam po niya. No, nalalaman po niya yon. So, alam din niya kung kaya na ba nating i-handle yung mga bagay na timing na ba yon. No, halimbawa po, may hinihingi ka sa Panginoon, and then alam niya kung perfect na ba yung time na yon para i-bless ka niya. Baka pagdating ng pagpapala, nawala ka sa Kanya o lumayo ka o napahamak ka, alam po ng Diyos yan. No? So, siya po ang nakakaalam sa buhay natin, yung certain things sa buhay po natin, kung ikakapahamak po ba natin yung, o ikabubuti natin. Siya po ang nakakaalam nun. So, alam din niya kung malakas ka na o mahina ka pa rin. Kasi sa mga pagsubok, palalakasin po talaga tayo ng Diyos eh. Ano po, palalakasin ka talaga niya, patatatagin ka talaga niya. Hindi ka talaga magiging malakas o matatag o hindi lalalim yung pananampalataya mo. Hindi ka talaga dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Kaya naniniwala po ako, alam niya kung hindi pa ngayon o kailangan pa talaga maghintay. So what we need is to trust and the timing of God sa buhay natin. Kasi dahil po mahal niya tayo, ayaw niyang maranasan po natin yung disaster na kapag tayo ay nagmadali, tayo din po yung madidestroy. And while waiting, of course, wag po tayong magkaroon ng masasabi natin kasi yung iba po kaya nagkakaroon, nadidestroy sila, yun nga, merong jealousy spirit, ano po, merong mga masasabi natin na parang nagiging nagagalit o nagtatampo sa Diyos. Bakit ganun? Ang tagal ko na naghintay. Bakit hanggang ngayon parang hindi pa pa rin nata ako dinidinig? Wala pa rin sagot sa mga panalangin ko. Kaya yung iba po, dahil napapressure lang sila sa ibang tao at natatakot sila, nagdidesisyon sila ng mga bagay na hindi pa timing ng Diyos. Kaya napapahamak po sila. Kaya sa gabing ito, ulitin ko po, tinuturuan tayo ng Diyos na maunawaan natin yung timing ng Diyos ay napakaganda. Perfect po sa bawat isa sa atin. May mga panalangin po tayo, bagamat hindi pa natin ito nakikita, hindi pa po natutugon. Tandaan po natin, as long tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, alam po niya yung best para sa atin. Pagdating sa mga anak natin, tayo, pinagpipray po natin, di ba? Ang mga anak natin, makasama natin maglingkod sa Diyos. O may mga pangarap tayo.
in terms of our financial, yung mga pangarap na magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganon. Ang Diyos po ang nakakaalam, ulitin ko, ng perfect timing para po sa atin. Sabi nga po niya dito, sa Psalm 25:1-3, sabi po niya, those who wait upon Him will not ashamed. Basahin ko po, to you, O Lord, I lift my soul, O my God. I trust you, sabi po niya. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Indeed, let no one who waits on you be ashamed. You see, ang sabi po ni David dito sa Psalm 25:1-3, I lift my soul, oh my God. I trust in you, let not be ashamed. So yung word po niya banda nun sa dulo, let no one who waits on you be ashamed. So wala po naghihintay dun sa timing ng Diyos na napapahiya. Tandaan po natin yun. Wala po. Hindi ka talaga mapapahiya pag naghihintay ka sa Diyos. Hindi po naging rebellious si David. Hindi niya sinabing, God, I was being anointed when I was 16 years old. How come ngayon, hinahanap ako para patayin ako? O kaya nung bata pa siya, hindi niya po sinabi na nandito lang ako sa tahanan ni King Saul. Naging household po kasi ni King Saul. At napaka-humble po ni David. Napakaganda po ng puso niya. Kaya naniniwala po ako, yung paghihintay nga niya yun, hinubog talaga siya ng Diyos. No wonder yung song, di po ba, naisulat niya. At sabi nga niya, let not my enemies triumph over me. Indeed, let no one who waits on you be ashamed. And even sa Psalm 37:34, basahin po natin. Sabi po niya dito, wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt you to inherit the land. When the wicked are cut off, you shall see it. Ulitin ko po, wait on the Lord and keep His ways, and He shall exalt you and inherit the land. And even in Psalm 41, basahin po natin, I waited patiently to the Lord, and He inclined to me and heard my cry. I wait patiently. Yun po ang nawawala sa atin, ano? Yung patiently. Dumarating yung mga punto talaga kapag hindi ka nagiging, nawawala talaga yung tiyaga, nawawala yung, parang, yun nga po, pakaramdam mo, wala nang kasagutan sa mga panalangin mo. Remind yourself po. Katulad ni David, sabi niya, I wait patiently to the Lord. At alam niya, ulitin ko, ang mga nagtitiwala sa Kanya hindi mapapahiya. So, even sa mga trials, di po ba? Kaya nga yung word na persevering in trial. Kasi, alam ko po, lahat tayo dumadaan ng pagsubok. At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi talaga nawawala ang pagsubok. Dadaan tayo sa mga pagsubok. Tatandaan po natin, tinitignan lang din po ng Diyos ang pusa natin. Nakatulad po ni Haring David. So, because God knows everything about us, at alam naman po natin, wala namang hindi kayang gawin talaga ang Diyos. Di po ba? He is omniscient. Sabi nga natin, omnipresent and omnipotent. Talagang, He is all-powerful. Alam niya lahat sa atin. Kahit nasan tayo, naririyan siya. Makapangyarihan siya. So, wala po siyang hindi kayang gawin. So, ito pong mga napakahalagang karakter meron tayo when we wait on God. Alam ko, kailangan po ito. It takes courage to wait. Ulitin ko po, it takes courage to wait. Kung paano sinabi po niya dito sa Psalm 27:14, wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Kailangan po natin ng courage. Kaya sabi po ni David dito, be of good courage. So while waiting, we need to be of good courage. And He shall strengthen your heart.
Di po ba, minsan may mga problema, example sa mag-asawa, you're praying for your husband or your wife na mabago. Tapos bigla ang sabi pala ng Lord, may mga ikaw muna ang kailangan mabago. Yung mga ganun po ba? Kaya minsan sa mga anak natin, ano mang sitwasyon. So, kaya napakahalaga ng, sa bawat paghihintay natin sa Panginoon, i-allow lang natin siya na hubugin niya yung ating mga karakter. At kapag napatatag po tayo, yan nga sabi nga niya, habang naghihintay tayo, dapat meron tayong courage. At ito yung sinasabi po ni David, kaya siya nalampasan po talaga niya yung mga pagsubok na dinanas niya sa buhay bago po siya naging hari ng Israel. So ulitin ko, it takes courage to wait. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. He shall strengthen your heart. At inulit po niya, wait, I say, on the Lord. Ano pa po? It takes faith to wait. Kailangan po natin ng pananampalataya. Ulitin ko po, kasi po tinitest po yung ating mga faith sa ating paghihintay. At pagdating testing na of faith na po ang tao, doon din siya bumibigay. Pero tandaan po natin, mahalaga ang pananampalataya natin sa Diyos. Sabi nga, ang pananampalataya ay higit pa sa ginto. Napakahalaga po ng pananampalataya na hinuhubog po ng Diyos. Ulitin ko po, pananampalatayang ito ay pananampalataya po ito sa Diyos. Hindi po sa ating lakas, hindi po sa ating kakayahan, at hindi rin po sa ating kapwa. Ito'y pananampalataya po sa Kanya. So, waiting upon Him, it also takes, yun nga po, yung ating pananampalataya. A faith na masasabi nga natin, yun nga po, walang hindi kayang gawin ng Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Kaya dapat lang po talaga tayong magtiwala ng lubos sa Kanya. Lalo na po pag dumarating yung point na, yan nga, hindi mo pa nakikita yung mga panalangin mo. So we need to remind ourselves na yung buong tiwala lang natin ay ilalagak po natin sa ating Panginoong Jesucristo. At sis, alam naman po natin yung faith natin ay pinagmulan po ng ating pananampalataya ay si Kristo. Siya po ang He's the author and the finisher of our faith, His word says. So, kapag tayo po ay nakatingin kay Christ, habang tinitingnan po natin yung kanyang tinapos na gawa dun sa krus, kung paano po niya sinabi na kinuha niya yung sumpa sa Galatians 3:13 upang tayo po ay mawala na sa ilalim ng sumpa. Doon po tayo nakatingin, wala tayo sa ilalim ng sumpa. Kahit may mga nangyayaring hindi maganda, remind yourself, wala na ako sa ilalim ng sumpa. At kung paano sinabi po niya this 2 Corinthians 8:9 nga, na alam natin ang biyaya niya, siya'y mayaman, nagpakahirap siya upang tayo ay yumaman. So kahit sa mga point po na nakikita mo sa sitwasyon ng buhay, ang dami mo pang mga pangangailangan, daming bayarin, keep reminding yourself dahil si Kristo ang pinagmulan ng ating pananampalataya, nasa iyo si Kristo, hindi siya magkukulang sa atin. At kapag natuto po tayong magtiwala na siya yung ating kayamanan, makikita po talaga natin hindi po siya magkukulang. And yun nga, ano pa sinabi niya doon sa 2 Corinthians 5:21, tayo po ay pinabanal, bagamat makasalanan tayo, siya'y banal, kinuha niya yung ating mga kasalanan upang tayo mapabanal. And remind yourself, matuwid ako sa harapan mo, Panginoon, at ang mga pangako ng matuwid at ang panalangin ng matuwid ay pinagkikinggan mo. So while we're waiting, declare po natin yung mga promises ng Lord at doon po tayo huhugot ng ating pananampalataya doon sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, napakalaga po, ulitin ko, ang pananampalataya. Ito'y higit pa sa ginto. Kasi kung wala kang pananampalataya, sabi ko nga, kahit may ginto ka, mauubos yan. Lalo na kapag talagang dumarating po yung point talaga yung sakit, kapag marami po ngayon talagang nag-ipon sila
nang nag-ipon ng maraming salapi, pero dumating po yung point nang wala na po silang lakas, yung inipon nilang salapi ay napunta lang din po sa mga gamot ng doktor. Ang nakakalungkot, naniniwala po ako hindi po gano'n ang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga, while waiting for His timing, ulitin ko, encourage po yung faith natin. Dapat po nating, kumbaga, maging ang tawag dito, yung tipong maging puso po natin. Yung, ulitin ko, hindi sa ating lakas. Hindi sa kaya natin gawin, kundi kay Kristo na pinagbulan ng ating pananampalataya. Ano pa po? It takes courage, it takes faith. At babasahin ko po yung sabi niya dito sa Psalm 37:1-9. Sabi po niya dito, "Do not fret because of evil doers, nor be envious of the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass. They shall soon be cut down like the grass." Hanapin ko rin po yun dito, yung Tagalog niya, Psalm 37:1-9. Okay, basahin po natin dito sa Tagalog na. And Tagalog din. And sabi po niya dito, "For they shall be soon cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass." Makikita po natin yung word na trust in the Lord and do good, and then feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord. At sabi nga po niya, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him. Inulit na naman po niya, and He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. And sabi po niya dito, rest in the Lord, and wait patiently for Him. Ulitin ko po, wait in the Lord, and wait patiently for Him. Do not fret, sabi na naman po niya, because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, inulit na naman niya, it only causes harm. For evildoers shall be cut off, but those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. Napakaganda po, no? Yung word na trusting, patiently, waiting on God, na kung paano binanggit po niya dito na, ano man daw po yung design ng ating mga puso. As long natuto tayong maghintay dun sa timing po ng Lord, ibibigay po niya. Basahin po natin sa Tagalog, napakaganda rin po sa Tagalog. Sabi po niya, mas maunawaan din ng iba. Huwag kang, sabi po niya dito, okay, 37, start po natin siya sa 19 na. Sabi niya dito, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan. Sabi po niya dito, liko nilang gawa. And katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman. Sabi po niya dito, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin. At sabi po niya dito, manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. At ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Napakaganda po, ano? Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. At ang pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala kay, sabi niya, tutulungang ganap. And sa verse 6, sabi po niya, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaliang tapat. And next, sabi po niya dito, sa susunod na verse, sa harap ng Diyos ay pumanatag ka. No? Pumanatag ka sa harapan ng Diyos. Yan po ang dapat magkaroon ng isang taong nagtitiwala po sa Kanya. Sabi niya, maging matyagang maghintay sa Kanya. Ulitin ko po, maging matyagang maghintay sa Kanya. Pag marunong po tayong maghintay, matyagang maghintay, hindi po tayo mapapahamak. Ulitin po, karamihan sa mga padalos-dalos po ng mga desisyon, yung mga hindi tayo nagtatanong sa Lord kung ano ba talaga ang kalooban mo,
o yun nga po, we're not allowing Him na pangunahan tayo. Karamihan po talaga sa mga decision talaga natin, no? Yun nga, pumapalpa. Tama po ba? Kaya ito po yung mga paalala niya. Sabi po niya dito, unilit niya po, wag mong kainggitan ng, sabi niya, gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. Huwag kang mapupuot, ni mababalisa. Sabi po niya, ulitin ko, huwag kang mapupuot, ni mababalisa. Iyang pagkagalit, iiwasan mo sana. Walang kabutihan na makakamtan ka. And next, ang nagtitiwala sa Diyos ay mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masama ay ipagtatabuyan. Yun po ang pangako ng Diyos. Yun din po ang salita po na nagmula kay Haring David sa Psalm. Nakikita po natin yung mga pinag-aralan natin sa gabing ito. Si David po, si David na nagsulat nito. Kaya siya po yung isang lingkod ng Diyos na natuto po siyang maghintay dun sa timing ng Diyos sa buhay niya. Hindi po siya naghintay na naging rebellious siya. Hindi siya naghintay na nagkaroon siya ng masamang pag-uugali. Hindi niya tinanong ang Diyos, hindi niya sinisi ang Diyos. Bagkus tinanggap po niya ang training ng Lord sa kanyang buhay, kung papaano niya po hinubog ang kanyang puso, ang kanyang pag-uugali. At naniniwala po ako bilang mga nakipagsa kay Kristo, nais po talaga niya maging katulad natin siya. Bagamat hindi, yun nga po, it is a process. May mga binabago pa si Lord sa bawat buhay natin, sa mga pag-uugali. Pero yun po talaga ang purpose at nais ng Diyos sa atin. Kaya napakaganda pong maunawaan natin, no, yung naging pagtsitsaga na ginawa ni David. No wonder na tanyag po talaga siya o naging hari talaga siya na pinili ng Diyos. Dahil nakita ng Diyos ang puso niya ni Haring David. Ano po ba? It takes patience to wait. Ulitin ko, patience. At paano ba naman hindi po patience yun? Ilang years yun? Naghintay siya. 14 years? Tayo minsan months pa lang. Naiinip na tayo. Minsan umabot pa lang ng 1 year, 2 years, 3 years. Pag 5 years na parang, ano ba Lord? Tagal ko na naghihintay eh. Ano ba talaga? Talagang plano mo sa buhay ko. Di po ba? Hanggang sa, pag naiinip ka na, a-action ka na. Gagawa ka namang kaparaanan mo. Kaya minsan po, yun nga, napapahamak ang tao. Pero si David po, ulitin ko, andun po yung patience niya. Napakatagal po niya naghintay. At alam po niya that the Lord, God, ay kasama po niya. Saan man siya pumunta. Alam niyo po yung sabi niya sa Joshua 1:9, the Lord your God will be with you wherever you go. Totoo po, kahit saan tayo pumaroon, naroroon ng Diyos. Kahit yung mga panahong hinahabol po si David para patayin ni King Saul, alam niya, kasama niya ang Diyos. At ang Diyos po nagturo sa kanya para magkaroon po siya ng respeto pa rin kay King Saul sa kabila po ng ginagawa sa kanya. Na pwede naman po niyang patayin ng mga 2 beses. Pero nandun po yung respeto niya. So, kahit po sa mag-asawa, sa mga anak, sa may mga karamdaman na minsan nawawala na talaga sila ng pag-asa, parang ayaw na nila magtiwala sa Diyos. Patuloy ko naman dinideklara yung mga pangako ng Diyos, pero bakit ganun? May sakit pa rin ako. I do believe, kapatid, nais ng Lord talagang lumalim pa yung pananampalataya mo sa Kanya. Natuto ka magtiwala, take courage, yung patience nga. Pero keep believing na talagang, yun nga, sa mga may sakit, pinagaling ka na ni Christ. As long, pinaniwalaan mo yon, pinanghawakan mo yon, makikita mo talaga ang kapangyarihan ng kanyang mga salita. Ano po? So, yung patience, mahalaga din po yan. Ano pa? It takes determination to wait. Yung determination. And it takes strength, of course. Sino po ba ang pinagmumula ng ating strength? Ang Diyos po, di ba? Naniniwala po ako na ako din nakakaramdam ng gano'n eh. Kapag dumarating ka po sa mga puntong larang nanghihina ka, nawawalan ka na ng lakas. Kasi tao tayo, we're just human being. Ulitin ko. Pero salamat.
a human being with Christ inside us. Nasa atin ang Holy Spirit. Kaya nga sa Kanya po tayo kumukuha ng kalakasan. Tama po ba? So, it takes strength to wait kasi minsan parang you really wanna give up. No, nawalan ka na ng lakas. Pero kapatid, ulitin ko, sa yung mga hinihintay sa Panginoon, you need the strength of the Lord. Tandaan mo, yung kalakasan ng Diyos ay sapat sa atin sa bawat araw. Ano po? It takes endurance. Kasi talagang minsan yung dinaranas nga natin, kapag dumarating tayo dun sa point na pag-i-endure na, ito na parang ayaw mo nang sumunod, ano po ba? Pero ulitin ko, katulad na banggit ko kanina, napakalaga po talaga ng obedience din sa Panginoon. You will endure whatever suffering, whatever trials, whatever, yung mga pain na talagang minsan dinadanas natin. No? Tandaan po natin, ulitin ko. Wait upon God's timing. Siya po nakakaalam what is really best for us. As we keep putting our faith and trust in Him, as we keep believing na siya ang Diyos na papagmahal, siya ang ating tatay, tayo mga anak niya. Alam naman po natin yon bilang mga anak niya, di po ba? Hindi nais ng ama ng kanyang anak ay malungkot, ng kanyang anak ay nasasaktan, ng kanyang anak ay nagkukulang, ng kanyang anak ay may sakit. He is our Heavenly Father who really loves us so much. That's why He gave His life for us. Yun po ang lagi nating tandaan. No? So, yun nga, bakit po yung ibang tao nga habang naghihintay, ano po nangyayari? They wait impatiently. Yun po ang nangyayari. Nawawala yung, nagiging impatient sila. Gusto nila ngayon din. Di ba? Yung mga ganon, bukas, sa susunod na mga araw, while they're waiting, nandun yung takot. Narang natatakot silang mawalan, di ba? O sa mga dalaga daw po ba na tumatanda, yung sabi nila, hindi ka na makakapag-asawa niyan. Yung mga tipong gano'n, nananakot. Kaya iba, sabi nila, sige, pwede na kahit sino na lang. Alam niyo po ba, merong best lagi si Lord sa bawat isa. Just wait for God's timing. Kaya po yung iba, talagang nape-pressure na lang sila sa ibang tao kung bakit sila nagdi-decision. They want to please other people. Tandaan niyo po, habang nagtitiwala ka sa Diyos, ulitin ko po, hindi ka mapapahiya. Ulitin ko, pag nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka mapapahiya. At ibibigay po niya yung best. So, yung iba, naghihintay din. Yung mga wrong ways po na paghihintay. Yung complaining. Nagko-complain po sila. Bakit na ganito, Lord? Naging miserable na yata yung buhay ko. Bakit hindi nag-work itong mga gusto ko, yung mga nais ko, yung mga ganon. So, yun po yung mga karakteristik ng isang tao na mali. Kaya, kumbaga, hindi sila makapaghintay talaga ng lubos sa Diyos. So, paano tayo maghintay? How should we wait? Wait patiently nga po. Wait patiently. While waiting, syempre, yung trusting natin, napakalaga. Steadfastly, courageously, And of course, we have to wait standing in God's Word. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay hindi napabali. Pag sinabi po niya, tutuparin niya. Standing in God's Word, yun nga, maging obedient po tayo sa Kanya. So, kaya nga po yung para sa akin, no, which is really true, ang pinaka-wisest person po yung sasabihin niya sa Panginoon na, Lord, salamat sa mga plano mo sa buhay ko. No? Yung gawin mo ang ano yung nais mo, yung plano mo sa akin, sa pamilya ko. Tulungan mo ako, na through your Holy Spirit, tulungan mo ako na mapangyari yung plano mo at yung nais mo sa buhay ko. So, ulitin ko po, ang paghihintay sa timing ng Diyos. It is the will of God. It is walking in the will of God. So, kapatid, tandaan po natin, we need to wait upon God's timing. Kasi po, ang timing ng Lord, yun po yung kalooban niya. At ang timing po niya ay laging perfect sa bawat isa. So I hope po sa gabing ito meron po tayong natutunan
And I do believe sa atin po lahat yan. He's reminding us to just wait patiently. Be courageous while waiting. Let's keep trusting Him. Buhay po yung Diyos natin. Hindi po siya natutulog. Kahit sa mga bagay po na sitwasyon ng buhay natin, kahit sa pagtatanggol, siya din po ang magtatanggol. Alam po ni Saul yun. Alam niya, nabanggit pa po niya dun sa isang sa kasama po niya nung time na isang sibat lang sa kanya, mamamatay na siya. Parang hinihintay lang po yung desisyon ni David. Sabi niya, hindi ko pwedeng ilagay sa kamay ko. Sabi niya, pwedeng mamatayan sa sakit o mamatayan sa mga, sa digmaan. Pero sabi niya, hindi ginawa ni David yung magiganti siya kay Saul. So kahit dumarating po yung mga point na parang hindi ka naiintindihan, parang pakiramdam mo, yun nga, kabikadula yung mga sinasabi against sa'yo. Si Lord po ang higit na nakakaalam ng ating mga puso. So we just need to wait His timing kung paano kanya ipagtanggol, kung paano niya ipapakita na kapag ikaw ay talagang buong puso nagsisik sa Kanya, ikaw ay patuloy na nagpapakumbaba sa Kanya. Balang araw, makikita natin kung paano gumawa ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya, ulitin ko po, God's timing is best, of course. So, wait upon God's timing. Yun po ang nais ng Diyos sa bawat isa. Tayo po ay yumuko at manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, tinuturuan mo kami. Mga salita mo'y buhay. Sila, Panginoon, ay nagbibigay na lagi ng pag-asa sa amin. Minsan po sa sitwasyon ng buhay namin, marahil dumarating yung point na nagmamadali kasi may takot, may pag-aalala sa bawat desisyon na ginagawa namin. Minsan nais ng tao na mabilisan, kaagad-agad. Pero Lord, tunay nga ikaw nakakaalam kung ano yung best para sa amin. Alam mo kung kailan dapat ibuhos yung pagpapala, kung handa na ba ang puso namin, kung kami ba ay mananatiling mababa kahit na ibuhos mo pa ang pagpapala, o mananatiling mapagbigay, o kung kami po kaya ay magpapatawad in spite po ng mga kirot at sakit ng mga naririnig at sinasabi po laban sa amin. I do believe, Lord, inaalam mo mga ganong pagkakataon, and kami din po kaya ay patuloy pa rin pong tatayo in spite po ng mga time na sa pagbagsak namin nangihina kami, parang hindi na kami makatayo. Salamat, naririyan ka, Panginoon, na patuloy mong nire-remind sa amin, katulad ng lingkod mong si David, ikaw ay nalugod sa kanya. Napakaganda kasi ng puso niya. No wonder he became a man after your own heart, Father God, kasi natuto siyang maghintay sa timing mo sa kanyang buhay. So, ganun din kami, Panginoon. Inalalagak po namin ang bawat buhay namin sa kamay mo. Pangunahan mo kami palagi sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Turuan mo kaming maghintay. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Turuan mo kaming, Lord God, na tumingin lagi sa iyo, manampalataya sa iyo. Patuloy na magtiyaga sabang kami naghihintay, Panginoon. At alam namin, katulad po ng sinabi ng iyong salita, hindi kami mapapahiya ang mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, aming Ama, sa gabing ito. Sa mga kapatid ko po na nanonood ngayon, patuloy po kayo mag-minister na kung minsan dumarating po yung point na naiinip po sila, nawawalan sila ng pag-asa, o kaya minsan parang gusto na rin magiganti, ilagay sa kamay nila yung mga yung masasabi po nating kalutasan. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na kapag kami nagtiwala sa iyo, ikaw po ang bahala sa lahat-lahat. And yun nga po, hubugin mo kami ayon sa nais mo. Kasi mahalaga sa iyo ang pag-uugali. Mahalaga sa iyo yun, Panginoon. Kaya hubugin mo kami ayon sa nais mo. Turuan mo kami lagi magpakumbaba. Alisin mo ang anumang pride, anumang kayabangan, anumang selos o inggit sa bawat puso ng mga anak mo. Kundi bigyan mo kami puso na laging nagpapasako sa iyo. Puso na mababa, katulad, Panginoon, ng puso mo na bagamat ikaw ay Diyos, ay
nagpakababa ka, nagpakailipin ka, Panginoon, para lang magayahin ka namin na bagamat ikaw ay hari, ikaw ay nagpakailipin. Salamat po muli sa gabing ito, aming Ama. At patuloy ka naming aawitin, sasambahin ka namin sa gabing ito. A faithful God, the God that we trust and we love. We give you all the glory. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I say to you, Lord, I hear my love for your faithfulness to me, and I carry in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Yes, Lord, you will never let us go, Lord God. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season and cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you, and I sing
Father God, your will, oh God, in our lives is perfect. Alam mo yung safe place, safe, Panginoon, na pagkakataon, and even, oh God, yung masasabi po namin happiest place. Alam po namin, oh God, alam niyo din po yung successful life na best para sa amin. A good success. Dahil alam namin merong bad success. Ikaw din nakakaalam nun, oh God, the good success. And sa oras na ito, God, before we end this service, sasambitin po ng aming mga labi po, Panginoon, na tulungan mo kami magdesisyon. Gabayan mo kami sa bawat desisyon, Panginoon, na ginagawa namin. Manguna ka sa amin. Yung direksyon na nais mo para sa amin ang siyang sundin namin, Panginoon. At wala kaming itataas lagi sa buhay namin at pararangalan, kundi ang pangalang Jesus lamang. Salamat po muli, Ama. Salamat po din sa bawat buhay ng aming mga kapatid na nanonood ngayon. Dinideklara ko po sa bawat isa ang kalusugan na nagmumula sa iyo, ang maranasan, ang kagalingan, ang pagpapala sa bawat aspeto ng kanilang mga buhay, ang pag-iingat mo sa mga loved ones po nila sa anumang mga kumakalat na sakit. Alisin niyo rin po ang mga takot sa puso nila, ang lungkot, ang kapighatian. Palitan mo ito ng pag-asa, ng pag-ibig, kapayapaan, na bunga po ng banal na Espiritu. At maraming salamat po dahil katulad po ng aming paulit-ulit na sinasambit, you are our Heavenly Father. And being our Father, alam mo yung best para sa iyong mga anak. That's why we keep trusting you. We keep waiting for you patiently dun sa mga timing mo sa buhay namin. At dahil alam namin mahal mo kami, tunay nga, Panginoon, dadalhin mo kami dun sa magandang plano mo sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo. Aming Ama, muli namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyo. Maluwalhati ka sa gabing ito. Sa iyong pagsamba, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. At kasabay po nito, samahan niyo po kami sa ating papuri minsan pa. A joyful song for the Lord.